Miss Catherine Bernardo, matindi nga ba ang pinagdadaanang tampuhan with Alden Richards para gawin ang mga bagay na ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na pag-usapan po natin ito, no? Sa gitna ng pagbabago ng landscape ng Philippine showbiz, nananatiling matunog pa rin ang tambalang Catherine Bernardo at Alden Richards o mas kilala bilang Kat Den. Mula sa kanilang matagumpay na pelikulang Hello, Love, Goodbye noong 2019 hanggang sa patuloy na clamor ng fans para sa kanilang muling pagsasama, tila hindi pa rin nawawala ang kilig na dulot ng tambalang ito. Kaya't nang official nang kilalanin sina Catherine at Alden bilang mga box office heroes ng ABS-CBN at Star Cinema, muling nabuhay ang apoy ng kanilang tambalan. Ngunit may isang bagay na muling umaalingaw-ngaw sa publiko, ang no-show ni Catherine sa awards night. Kung si Alden ay dumalo at masayang tinanggap ang parangal, si Catherine naman ay muling hindi sumipot. Sa simpleng absence nito ay tila naging ugat ng sari-saring tanong, may lamat na ba ang tambalang Kat Den? O baka naman wala ng intensyon si Catherine na muling makisangkot sa mga proyektong kaugnay kay Alden Richards. So dahil dyan, hinihinala ng mga ilang mga fans at ilang mga showbiz insiders na matindi nga ang pinagdaanan ni Catherine at Alden Richards para mauwi sila sa pag-iisnab ng ganito. Ayon po sa artikulo ng Remate PH, parehong ginawaran sina Catherine Bernardo at Alden Richards bilang box office heroes para sa matagumpay nilang tambalan sa pelikulang Hello, Love, Goodbye, ang highest grossing Filipino film sa kasaysayan hanggang ngayon. Sa seremonyang ginanap, tanging si Alden lamang ang dumalo para tumanggap ng award. Wala namang presensya si Catherine sa isang mahalagang okasyon kung saan inaasahan ng fans na sila ay muling magkakasama. Kahit man lang sa entablado, ang pagkakabig ni Alden sa kanyang karangalan, iyon ay sinabayan ng masayang pangiti at pagsasalamat. Ngunit agad ding napansin ng mga netizen at tagahanga ang kawalan ni Catherine, isang bagay na hindi na bago. Ayon sa mga obserbasyon ng marami, hindi na ito ang unang pagkakataon na hindi dumalo si Catherine sa isang event na may kinalaman sa tambalan nila ni Alden. Marami sa mga Kat Den fans ang muling nabuhayan ng loob sa parangal na natanggap ng dalawa. Ayon sa kanila, patunay na ito'y magic pa rin ang tambalang Kat Den. Lalo pat sa panahon ngayon, love team fatigue, kung saan sila tila sawa na ang publiko sa mga paulit-ulit na tambalan. Nananatiling bukang bibig pa rin ang kanilang proyekto kahit 6 na taon na ang nakakalipas. Ngunit para sa maraming tagahanga, tila hindi buo ang kilig kung si Catherine ay paulit-ulit na wala. Bitin, nakakapanibago. May tanong kung bakit tila lumalayo si Catherine tuwing may ugnayan kay Alden. Isang netizen nga ang nagkomento, bakit parang si Alden na lang ang laging proud sa Kat Den? Asa na si Catherine? So, mahalagang suriin ang mga posibilidad kung bakit hindi sumisipot si Catherine sa nasabing seremonya. May ilang espekulasyon. Una, meron po siyang tinatawag na personal na dahilan. Maaaring may family or health matter si Catherine kaya't hindi siya makadalo. Kung totoo ito, karapat dapat itong igalang ng lahat. Strategic career decision. Ayon sa ilang obserbador, posibleng pinipili na ni Catherine na i-rebrand ang kanyang sarili, malayo sa tambalan at mas pinapaboran niya ngayon ang solo career path at mas seryosong acting projects. Unspoken tension. Hindi maikakala na maraming fans ng Katniel ang hindi tanggap ang Kat Den. Marahil ay iniingatan ni Catherine ang imahe niya sa Katniel fandom kaya't hindi niya siya hayagang nakikisangkot sa mga proyektong nauugnay kay Alden. Ano man ang dahilan, hindi pa rin may iwasan ang epekto sa mga fans na umaasang muling mabubuo ang Kat Den sa kahit anong paraan, mapa-TV, pelikula o kahit simpleng photo op.
At habang si Catherine ay tila mailap sa tambalan, si Alden Richards naman ay consistent sa lahat ng mga pagkakataon na nabibigyan siya ng pagkakataong magsalita tungkol kay Catherine. Lagi siyang may magagandang sinasabi. Hindi siya umiiwas sa mga tanong. Hindi rin siya nagpapakita ng pagod sa pagsuporta ng Catherine. Noong awards night, mapapansing masayang-masaya si Alden sa pagtanggap ng karangalan at muling nagpasalamat sa mga tagahanga ng Hello, Love, Goodbye. May mga fans na nagsabing kung si Alden lang ang susundan, matagal nang may Catherine Part 2. Ito ang nagpapalalim sa simpatya ng publiko sa kanya. Tahimik, profesional at palaging handang bumalik kung may pagkakataon. So, dapat ba talagang ipagpilitan ang tambalan ng Catherine kung ang isa ay tila lumalayo? Para sa akin, hindi maikakaila ang tagumpay ng tambalang ito. Hello, Love, Goodbye ay hindi lamang nagpakilig, kundi nagtala rin ng bagong pamantayan sa kalidad ng pelikulang Pilipino. Ngunit tulad ng anumang proyekto, may hangganan ang pagiging relevant nito. Kung hindi susuportahan ng mga personalidad na nasa likod nito, maaaring si Catherine ay nasa ibang yugto na ng kanyang karera. Mas mature, mas independent at mas nakatutok sa sarili. Si Alden sa kabilang banda ay tila bukas pa rin sa pagbabalik tambalan. Ang tanong, kung hindi na pantay ang enerhiya ng dalawang artista, magiging totoo pa ba ang magic? Sa pananaw ng isang taga-subaybay, hindi sapat ang nostalgic para buhay ng tambalan. Kailangan ng mutual interest, dedication at suporta mula sa parehong panig. Kung si Catherine ay paulit-ulit na no-show, marahil ay panahon na rin para tanggapin ng fans na maaring hindi na ito mangyayari muli. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. At ngayon naman, narito ang ilan sa mga komento, reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So, magbabasa tayo ng mga comments ninyo sa comment section. Unahin po natin ang komento na nanggaling kay Miss Beth Rojas. Sabi niya, lost interest to her before my sympathy to her split to Daniel. But now, for being such a snobbish for any awards, don't care attitude to her fans and model for being respectful to parents. Now, she don't care attitude. Ayan. So, ito yung kanyang komento, no? Kasi sa mga pinapakita kasi ni Miss Catherine Bernardo ngayon, is parang si Catherine kasi yung parang nag-mature siya na hindi niya kailangan i-please ang lahat. Pero, for being a public figure kasi, yun po kasi tayo nakakakuha ng suporta eh, diba? Sabi ni Miss Armando Cardona, matagal na ako nanonood, sumusubay-subay sa vlog mo. Sawa na ako manood dahil sawa na ako. Wala namang pagbabago ganun lagi. Puro chismis at hindi na rin ako bilib kay Alden. Bakla siguro kaya walang mangyari sa kanilang dalawa ni Catherine. Ayan. So, naintindihan ko kayo, si Armando Cardona, sa inyo pong pinaglalaban, ano? Pero, parang yan po ang opinion ninyo at yan po yung perception ninyo patungkol kay Alden Richards. Pero ako po, I stand with Alden na hindi po talaga siya bading or wala po siyang any identity crisis. Maraming beses niya na pong itinanggi at maraming beses niya nang sinagot ang tanong na yan. Maaaring hindi lang talaga mapagsamantala si Alden. Sabi ni Miss Jobeline, pwede ba wag na kayo maniwala na buntis si Catherine? Di totoo, diba? Save ni Catherine, gusto niya magpakasal sa age 34, wala pa sa isip ni Catherine yan. Very true. Sabi ni Rena Ale, walang relasyon si Kat kay Mayor. Ayan, ito naman yung kanyang komento. Alam niyo po, kahit gusto kong maniwala or gusto kong ipaglaban yung mga sinasabi na parang walang relationship si Catherine at saka itong napapabalitang si Yorme, kahit ako po, gusto ko po ganun talaga kasi mas gusto ko, kasi red flag si Mayor eh, diba? Although hindi natin siya kilala personally, pero sa dami ng mga karelasyon niya na hindi tumagal, kaya talagang sinasabing red flag. Sabi ni Miss Elvira Lim, kaya di nagpabuntis kay DJ, bata pa sila ni DJ. Pero ngayon, nasa edad na si Kat, pwede nang magpabuntis si Julia nga at Coco hanggang ngayon. Ayaw pa din ni umamin na may anak na sila hanggang ngayon. Di pa din pinapakita mga anak nila, Coco at Julia. Ayan, totoo po yan. So, nadulas kasi si Willie Revillame sa kanyang show. Pinasalamatan niya si Coco Martin at saka si Julia, tang mga anak nito. So, dahil doon, lalo pong umugong ang mga spekulasyon na totoo nga talaga na meron silang tinatagong anak. Kasi kung pagbabasihan natin yung itsura ni Miss Julia Montes, ano siya, nagkalaman talaga siya. Masasabi mo talaga na parang nagkaanak, ganon. Sabi ni Miss Rodeline Santos, paanong iniwan di man sila naging jowa? Chismis lang na sila na, pero wala namang ebidensya, tapos iniwan agad. Ano ba yan? Sabi ni Miss Matilde, sure ka ba nakasama ni Kat si Mayor sa Australia?
Actually po, marami ng mga ebidensya kasing nagkakalat. Pero syempre, ayaw natin masyadong paniwalaan yung mga ganyang bagay. Pero gusto pa rin talaga natin na kay Miss Catherine Bernardo mismo manggaling ang mga chismis na yan. Dahil syempre, siya pa rin naman na makakapag-confirm. But wala tayo sa posisyon para po talagang ano yan, yung patunayan yan. Sabi ni Miss Jewel Ripahut, "No, Miss Tarels, musta na ang lahat? Kung ako, kay Kat, mas magtiwala ako sa pamilya kaysa sa ibang tao, lalo na ngayon. Nasa kasikatan siya eh. Once na magkamali, let siya, nawawala na ang kasikatan niya. Dapat makinig siya sa parents niya. Huwag siyang brainwash sa mga friends niya. Ang daming ayaw kay Mayor Alcala." Sabi nila na hindi daw nila susuportahan ang Kat at Mayor. Si Alden na lang daw kasi babaero at walang pinagkaiba kay Daniel. Sana lang lagi siyang makinig sa magulang kasi alam nila ang best para sa anak. Salamat Miss Sarah sa lagi mong pag-update sa kaganapan sa buhay ni Kat. Basta kami Kat din forever. Si Alden, God-fearing, humble, family-oriented, generous, at very down-to-earth person. We love you, Alden. Ayan. Salamat Ma'am si Jewelry Pahut. Ang ganda po ng komento ninyo. Very positive. No? Ano man yung mga chika, chismis na nagkakalat ngayon, but still, hindi pa rin po nawawala yung respeto ninyo pagdating po kay Catherine at Alden, ano? So, ito yung klase ng fans na talagang naiintindihan niya ang sitwasyon at hindi po siya nagpapadala, no? Kasi may mga fans kasi na nabalitaan lang na ganito, ang pangit na ng sinasabi kay Kat, ang pangit na ng sinasabi kay Alden. Hindi po dapat ganun. Let's be respectful to one another. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.